Naisip nyo na ba kung gaano kabilis magbago ang mapa ng Pilipinas? Yung tipong kabisado mo na yung mga linya, yung mga hangganan ng mga probinsya, tapos bigla may bago? Hindi kasi parang simentadong pader ang mapa natin eh. Sumasabay yan sa kung ano ang kailangan nating mga tao. At ang pinaka-perfect na example niyan lately, yung paghati sa Maguindanao. So, bakit nga ba hinati ang Maguindanao? Yan yung malaking tanong na hihimain natin ngayon. Kung maaalala nyo noong elementary o high school, di ba? Laging tinuturo sa araling panlipunan na may 81 na probinsya ang Pilipinas? Well, kalimutan nyo na yon dahil may bago tayong trivia. Noong nakaraang taon lang, nag-update ang mapa natin, 82 na. Yep, 82 na ang kabuuang bilang ng mga lalawigan sa ating bansa. At ang pinakabagong miyembro ng pamilya, walang iba kundi ang Maguindanao del Norte. Welcome sa ating pagtalakay na yun. Bakit nga ba hinati ang Maguindanao? Ang pag-usbong ng Maguindanao del Norte. Ang goal natin dito ay balatan at intindihin yung mga layers ng kasaysayan, politika at batas kung bakit nabuo itong bagong probinsya. Kasi hindi naman to simpleng nag-drawing lang ng bagong linya, di ba? May malalim na kwento dyan. Kaya samahan niyo ako, alamin natin kung paano nagkakaroon ng bagong probinsya at higit sa lahat, bakit ito mahalaga sa mga taong nakatira doon. Simulan natin sa unang bahagi, ang batas at boto o yung legal na pagsilang ng isang lalawigan. Alam nyo, yung kwento ng Maguindanao del Norte, nagumpisa yan sa papel, partikular sa isang batas. At ang bilis ng mga pangyayari ha, bago mag-2021, iisang dambuhalang probinsya lang ang Maguindanao. Tapos, pagdating ng May 2021, boom! Pinirmahan ang Republic Act No. 11550. Ito yung batas na formal na naghati sa probinsya sa dalawa, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Pero teka, hindi naman pwedeng batas lang at tapos na ang usapan, di ba? Kailangan ng sign ng taong bayan. Kaya noong September 17, 2022, nagplebisito. Mahigit 700,000 na botante ang lumabas para magdesisyon. Kumbaga, sa araw na ito, ipinasa ang kapangyarihan mula sa mga politiko papunta mismo sa mga mamamayan. At grabe ang naging resulta. 99% ang nag-yes, 1% lang yung nag-no o may iba pang sagot. Literal na landslide victory yan. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, itong paghati sa Maguindanao, hindi ito basta-basta inutos lang mula sa itaas. Ito ay isang malinaw at napakalakas na mandato mula mismo sa mga lokal na residente na gustong-gustong makita ng pagbabago sa probinsya nila. Pangalawang bahagi naman tayo, ang Maguindanao del Norte at ang pag-unawa sa bagong mapa. Ngayong tapos na tayo sa usapang legal, punta naman tayo sa mismong lokasyon. Bago tayo maligaw sa mapa, himayin muna natin yung pangalan. Sobrang simple lang at lohikal. Yung salitang norte, galing yan sa Kastila na ang ibig sabihin ay hilaga. Dahil kinuha ng bagong probinsya yung hilagan bahagi ng lumang Maguindanao, naging pinakaakma itong pangalan. Napakadali ring tandaan kung saan siya nakapwesto sa mapa ng Mindanao. Para mas mapicture nyo, narito yung mga bayang bumubuo sa lalawigan. 12 munisipalidad, lahat-lahat yan. Nandiyan ang Barira, Buldon at Parang na mayaman sa kasaysayan at negosyo. Kasama rin ang Kabuntalan, Matanog, Northern Kabuntalan, North Upi, Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Talitay at Datubla Tisinswat. Pero ang pinakagusto kong i-highlight nyo dyan ay ang Datu Odin Sinswat. Ito kasi yung napili bilang kapitolyo. Kumbaga, dito na magaganap ang mga pangunahing transaksyon at sentro ng pamamahala ng bagong probinsya. Ikatlong bahagi, serbisyo o politika. Silipin natin yung dalawang posibleng motibo sa likod nito. Alam naman natin na kapag nagtayo ng bagong probinsya, may bagong set ng mga opisyal, bagong kapitolyo, bagong opisina, at syempre, dagdag gastos yan para sa gobyerno. So ang laging tanong, bakit ba natin ginagawa to? Well, may dalawang pananaw tayong pwedeng tingnan. Sa isang banda, nandyan yung opisyal na rason, mas madaling pag-abot ng serbisyo. Napakalaki kasi ng dating Maguindanao, kaya nahihirapan yung gobyerno na ipaabot yung tulong sa mga pinakamalayong barangay. Kapag hinati mo yan, mas liliit ang hawak ng bawat gobernador, mas madaling i-manage ang budget, at mas matutukunan ang pagunlad ng bawat bayan. Makes sense, di ba? Pero sa kabilang dako, andyan ang realidad ng politika. Open secret naman na ang Maguindanao ay may mga makapangyarihang angkan o political clans. Kaya may pananaw na yung paghati ng teritoryo, isa rin itong paraan para magkaroon ng tigisang baluarte o espasyo yung mga malalakas na lider, para hindi na sila kailangan magbanggaan sa isang pwesto.
Sa pagsusuri natin, neutral tayo ha. Inilalatag lang natin na posibleng itong dalawang bagay na ito, ang pagnanais ng mas maayos na serbisyo at ang dynamics ng lokal na politika ay magkasabay na tumatakbo bilang mga pangunahing rason sa pagbuo ng probinsya. Ika-4 na bahagi, katayuan ng Cotabato City, isang malayang sentro sa gitna. Ito yung parteng medyo tricky pero sobrang interesante kung paano naglalaro ang mapa at politika. Geographical na napapalibutan ng Cotabato City ng Maguindanao del Norte. Para siyang butas sa gitna ng donut. Pero hindi ibig sabihin na sakop siya ng probinsya. Ang Cotabato City kasi ay isang independent component city. Ibig sabihin, malaya siya sa probinsya at administratibo siyang nakapaloob na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMEM. Subalit, kahit pa magkahiwalay sila ng pamamahala, hindi maitatanggi na ang Cotabato City pa rin ang literal na tibok ng puso at pangunahing sentro ng komersyo ng buong rehiyon. Intertwined talaga yung ekonomiya nila sa isa't isa. At ang ating huling bahagi, hamon para sa kinabukasan. Paano ba nila ina-navigate ang transisyon? So, nasaan na tayo ngayon at ano ang naghihintay sa Maguindanao del Norte? Yung pagpasa ng batas at pagboto, yun yung madaling parte. Yung actual na pagpapatakbo ng bagong probinsya, ibang usapan yun. Ngayon, nasa gitna pa rin sila ng transisyon. Nakakaranas pa sila ng tinatawag nating birth pains o hirap ng pagsisimula. Kailangang iplansya yung mga legal na usapin. Sino ba talaga ang mga may hawak ng unang pamunuan habang nag-a-adjust ng lahat? At ang mas komplikado, paano mo hahatiin ng patas yung mga gusali, pondo at sasakyan na pagmamayari ng lumang Maguindanao? Kailangang itong idaan sa maayos na negosyasyon para siguradong walang maiiwan sa pag-unlad. Bago tayo magtapos, gusto ko kayong iwan ng isang malaking tanong para pag-isipan. Nakatutulong ba talaga ang ganitong paghati ng probinsya para mas mapalapit ang serbisyo sa tao? O ito ba ay nakadagdag lamang sa pabigat at gastos ng ating gobyerno? Nakita natin ang timeline, yung 99% na boto ng mga mamamayan, yung pangako para sa mas mabilis na serbisyo, pati na rin yung mga realities ng politika at mga hamon sa transisyon. Patunay lang ito na ang ating mapa ay hindi patay na drawing. Patuloy natin itong hinuhubog para sumabay sa ating pangangailangan. Kayo, ano sa tingin nyo? Napakagandang pag-usapan nito, di ba? Maraming salamat sa matiyagan ninyong pagsama sa akin sa isa na namang makabuluhang pagsusuri. Hanggang sa susunod nating pagtuklas.